Itinakwil at ipinagpalit sa mismong gabi ng anibersaryo. Habang siya ay duguan at namimilipit sa malamig na sahig, walang hiyang nagbiriwang ang asawa sa bisig ng ahas na kabit. Walang silbi at palamunin ang itinawag sa kanya ng lalaking pinag-alayan niya ng buhay. Ngunit ang mga luhang pumapatak ay naging apoy ng pot. Tinalikuran ni Liasel ang apelyidong sumira sa kanya. Makakabangon ba ang pusong nadurog ng pinong-pino? Patawad, Carlos. Pero kailangan mong malaman ang totoo ngayong gabi. Ang asawa mong nagmamalinis ang siyang umuubos ng pondo ng kumpanya natin sa likod mo. Ang malamig at may lasong boses ni Celestine ay pumunit sa masayang musika ng bulwagan. Nanigas ang buong katawan ni Liasel. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahong pelus. Sa loob nito ay nakatupi ang isang pirasong papel na 3 taon niyang ipinagdasal. Ang ultrasound na nagpapatunay na may walang linggong sanggol na tumitibok sa kanyang sinapupunan. Isang regalo sana para sa kanilang anibersaryo. Isang patunay ng kanyang pagmamahal na ngayon ay pinagmumukhang kasalanan sa harap ng daan-daang matang mapanghusga. Bago pa man siya makabuka ng bibig upang ipagtanggol ang sarili, matalim na sumingit ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. Ang mga mata ng matanda ay nanlilisik sa galit at pandidiri. Sabi ko na nga ba, linta talaga ang pamilya niyan. Bukod sa baog at walang silbi sa bahay, magnanakaw pa. Pinalaki ka ba ng general mong ama para pagnakawan ang sarili mong asawa? Tila may nakabara sa lalamunan ni Liasel. Ang mga salita ng kanyang biyenan ay parang mga asidong sumusunog sa kanyang pagkatao. Tumingala siya kay Carlos, ang lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar, umaasang makikita niya ang pag-ibig at pagtitiwala sa mga mata nito. Iniabot niya ang maliit na kahon patungo sa kanyang asawa. Carlos, hindi totoo yan. Pakinggan mo ako, may gusto akong ibigay sa'yo. Ngunit, imbes na abutin ang kanyang kamay, isang malakas at nakakabinging sampal ang pinakawala ni Carlos. Ang puwersa ng kanyang kamay ay tumama sa pisingin ni Liasel na parang isang matigas na bakal na sumira sa lahat ng kanyang ilusyon. Nawala ng balanse si Liasel at bumagsak sa matigas na sahig na gawa sa marmol. Kasabay ng kanyang pagbagsak ay ang marahas na pagkaputol ng antigong rosaryo na pamana pa ng kanyang ina at laging nakapulupot sa kanyang pulso. Ang mga maliliit na butil na yari sa kahoy ay nagkalat at gumulong sa bawat sulok ng bulwagan, tila mga pangarap niyang tinapaktapakan at iniwan sa kawalan. Isang matalim na kirot ang biglang gumapang mula sa kanyang puson. Napapikit si Liasel ng mariin, kinakagat ang ibabang labi hanggang sa maglasang bakal ito upang pigilan ang pag-iyak. Nakaramdam siya ng isang mainit na likidong unti-unting umaagos sa kanyang hita, bumabakat sa maputing tela ng kanyang bestida. Dugo. Ang dugo ng kanyang inosenteng anghel na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong masilayan ang mundo. Sa sobrang higpit ng kanyang hawak sa pag-inda sa sakit, tuluyang nayupi ang kahong pelus sa kanyang palad, kasama ang nakatagong larawan ng sanggol, nakikitlan ng buhay sa gabing iyon. Nakakadiri ka, Liasel. Wala kang kwentang asawa. Malamig na sambit ni Carlos. Hindi man lang napansin ng kanyang asawa ang namumulang laylayan ng kanyang damit. Walang pag-aalinlangang tinalikuran siya ni Carlos at inalalayan si Celestine palayo sa kanya. Naiwan si Liasel na nakadapa sa malamig na sahig. Wala ni isang bisita ang nagtangkang tumulong. Ang bawat paghinga niya ay parang hinihiwa ng maliliit na bubog ang kanyang dibdib. Yakap-yakap niya ang kanyang sariling sinapupunan habang ang paningin niya ay unti-unting nilalamon ng dilim. Sa huling sandali ng kanyang ulirat, pinilit ng kanyang nanginginig na mga daliri na abutin ang isang butil ng rosaryong may bahid ng sarili niyang dugo. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa isang bentilador ang gumising sa kanyang diwa. Puti ang kisame. Amoy gamot ang paligid.
Ang ritual na pag-angat at pagbaba ng linya sa monitor ng puso sa kanyang tabi ay nagpapahiwatig ng kanyang natitirang buhay. Isang lalaking nakaputing damit ang nakatayo sa dulo ng kanyang kama. Ang mga mata nito ay puno ng awa. "Misis, ginawa po namin ang lahat." Malumanay ngunit mabigat na wika ng doktor. "Pero wala na po ang baby." Napatitig si Liazel sa kawalan. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata dahil tuyot na ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa kanyang patag na tiyan. Paano niya sasabihin sa kanyang amang nakaratay sa sakit sa puso na ang kaisa-isang apo na pinakahihintay nito ay pinatay ng mismong pamilyang pinagkatiwalaan nila? Ang paulit-ulit na pag-angat at pagbaba ng makinang nagbibigay hininga sa kanyang ama ay tila mga patalim na humihiwa sa pagkatao ni Liazel. Pumasok siya sa loob ng malamig na kwarto ng intensive care unit. Pilit itinatago ang pamumutla at ang bakas ng luhang na tuyo sa kanyang mga pisingi. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas mula nang gisingin siya ng katotohanang wala na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit, heto siya ngayon. Kailangang magpanggap na matatag. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kulubot na kamay ni General Alejandro Monteverde. Ipinagbawal ng doktor ang anumang uri ng matinding balita na maaaring maging sanhi ng tuluyang paghinto ng puso nito. Nilamon ni Liazel ang sariling hikbi hanggang sa mag-iwan ito ng mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Hinalikan niya ang noo ng kanyang ama. Tahimik na nangangakong aakuin niya ang lahat ng kasiraan at pang-aalipusta, wag lamang madungisan ang pangalan nito at lumala ang kalagayan nito. Umuulan ng napakalakas nang makabalik siya sa mansyon ng mga Arriaga. Ang bawat paghampas ng ulan sa malalaking bintana ay tila sumasalamin sa nag-aalab, ngunit pipi niyang kalungkutan. Pagpasok niya sa malawak na bulwagan, bumungad agad sa kanya ang mga mamahaling maleta sa gitna ng sala. Nakatayo si Celestine sa itaas ng hagdanan. May hawak na kopita ng alak at walang kagatol-gatol na inuutusan ang mga kasambahay na ipasok ang kanyang mga damit sa master bedroom. Ang silid na naging saksi sa mga pangako ni Carlos ay inaangkin na ngayon ng ibang babae nang walang kahit anong pang-aalinlangan. Lumabas si Doña Carmen mula sa pasilyo. Nakataas ang kilay at may hawak na isang makapal na sobre. Ang mga mata ng matanda ay tila nang uuyam sa basang-basang anyo ni Liazel. "Oh, buhay ka pa pala. Mabuti naman at naisipan mong bumalik para kunin ang mga basahan mo. Wala nang puwang dito ang isang magnanakaw at baog na tulad mo. Gusto ko nang linisin ang bahay kong ito mula sa kamalasan mo." Inihagis ng kanyang binan ang sobre sa ibabaw ng glass table. Naglalaman niyon ng mga papeles para sa annulment na inihanda na agad ni Carlos. Walang hinihihing sustento para kay Liazel, walang bahagi sa yaman ng kumpanya, at nakasulat doon ang buong pang-ako niya sa mga ibinintang na kasalanan. Tiningnan ni Liazel ang papel at ang matalim na pluma sa tabi nito. Maaari siyang lumaban. Maaari niyang sabihin ang totoo, ngunit naisip niya ang amang nakaratay sa ospital. Kung lalaban siya sa korte, sasambulat ang iskandalo sa buong bansa at ang balitang iyon ang tuluyang papatay sa kanyang ama. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Napapikit siya ng mariin upang pigilan ang panibagong pag-agos ng luha at tahimik niyang pinirmahan ang papel. Hindi niya kailangan ng kahit isang sentimo mula sa pamilyang pumatay sa kanyang anak at sumira sa kanyang dignidad. Binitbit niya ang kanyang lumang maleta na naglalaman lamang ng iilang piraso ng damit. Bago siya tuluyang lumabas, huminto si Liazel sa harap ng malaking pintuan. Inilapat niya ang kanyang nanginginig na palad sa malamig na kahoy. Naalala niya ang mga madaling araw na umiiyak si Carlos dahil nalulugi ang kumpanya. At ang mga panahong palihim niyang ibinenta ang nag-iisang kwintas na brilyante ng kanyang yumaong ina para lang isalba ang asawa niya sa pagbagsak. Ibinigay niya ang lahat ng walang pag-iimbot
upang pangalagaan ang ego ni Carlos. Ang matagal na paghaplos niya sa pinto ay hindi para magpaalam sa asawang nagtaksil, kundi para magbigay galang sa 3 taong inialay niya ng buong katapatan, bago niya ito tuluyang ibaon sa limot. Lumakad siya palabas sa gitna ng unos, hinahayaang basain ng rumaragasang ulan ang kanyang sugatang katawan upang hugasan ang lahat ng kanyang dumi at paghihirap. Narating niya ang pampublikong estasyon ng bus. Nanginginig ang buong katawan ni Liazel dahil sa lamig at matinding pagod. Yakap-yakap ang sarili upang protektahan ang tiyan na kanina lamang ay may buhay pang dala. Sa gitna ng madilim at malungkot na paligid, isang estrangerong matanda na nakasuot ng kupas na sombrero ang lumapit sa kanya. Tahimik na inabot ng matanda ang isang lumang payong na kulay itim sa kanyang mga kamay bago pa man siya makabuka ng bibig upang magpasalamat at itanong ang pangalan nito. Naglakad na palayo ang matanda at tuluyang naglaho sa anino ng mga nakaparadang sasakyan. Sumakay siya sa unang bus na nakita niya, isang biyaheng patungong norte. Wala siyang tiyak na destinasyon at kakaunting barya lamang ang natitira sa kanyang bulsa. Sumandal siya sa bintana. Pinagmamasdan ang naglalahong syudad ng Vigan. Ang napakalamig na hangin, nagmumula sa lagusan ng hangin ng bus, ay unti-unting gumagapang sa kanyang basang balat. Nagdadala sa kanya sa isang lugar na puno ng kawalan. Bit-bit ang pusong tuluyan ng naghihingalo. Ang malamig na hangin sumalubong kay Liazel pagbaba ng bus ay tila yumayakap sa kanyang nanghihinang katawan. Narating niya ang isang maliit na bayan sa Abra, isang lugar na napakalayo sa karangyaan at mga mapanghusgang mata ng Vigan. Bawat hakbang ng kanyang nanginginig na mga binti ay tila may nakakabit na mabibigat na kadena. Ang kanyang tiyan, na ngayon ay wala ng laman pagkatapos ng malagim na pagkawala ng kanyang anak, ay kumikirot hindi lamang dahil sa gutom, kundi dahil sa sariwang sugat ng pangumulila. Nanlabo ang paningin ni Liazel. Bumigay ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa isang malamig na sementadong bangko sa gilid ng estasyon. Yakap ang kanyang lumang maleta na tila ito na lamang ang tanging kakampi niya sa buong mundo. Isang magaspang, ngunit mainit na kamay ang marahang dumampi sa kanyang balikat. Pag-angat niyang ang paningin, bumungad sa kanya ang maamong mukha ng isang matandang babae na may suot na simpleng duster at amoy usok ng panggatong. Sa mga kamay nito ay inilapag niya ang isang mainit na bibingka na nakabalot sa dahon ng saging. "Kainin mo na, Ineng. Kanina pa kita napapansin dyan na namumutla. Baka himatain ka sa daan. Huwag mo na isipin ang bayad. Libre na yan para sa'yo." Inalalayan siya ng matanda na nanpakilalang si Aling Nena patungo sa isang maliit na karinderya na gawa sa kawayan. Ipinag-utos nito sa kasama na bigyan si Liazel ng mainit na sabaw ng manok gamit ang isang lumang mangkok na may basag sa gilid. Habang dahan-dahan niyang hinihigop ang umuusok na sabaw, isang mainit na luha ang pumatak at humalo sa kanyang pagkain. Naramdaman ni Liazel ang matinding paninikip ng kanyang dibdib dahil sa labis na pasasalamat. Ang simpleng sabaw na iyon sa loob ng isang basag na lalagyan ay mas malinamnam at mas nagbigay ng ginhawa kaysa sa mga nagkakahalagang libo-libong putahe, sa mga naglalakihang handaan ng mga Arriaga, dahil imihain ito ng may tunay na malasakit at walang halong panunumbat. Doon niya naramdaman na minsan, mas may puso pa ang mga taong walang-wala kumpara sa mga taong nabubuhay sa ginto. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Liazel na may isang maliit na silungan malapit sa lumang simbahan ng bayan na kumukupkop sa mga kababaihang nakaranas ng matinding pang-aabuso. Nagkataong naghahanap sila ng voluntaryong marunong magturo ng pananahi. Walang pag-aalinlangang nagtungo roon si Liazel. Masaya siyang tinanggap ng mga tagapamahala at ibinigay sa kanya ang isang maliit na kwartong gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at lumang yero. Nang sumapit ang gabi,
Mag-isa siyang nakaupo sa ibabaw ng manipis na papag. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, hinayaan niyang kumawala ang lahat ng pait. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, ibinaon ang mukha sa kanyang mga braso, at tahimik na inilabas ang lahat ng sakit upang hindi marinig ng mga nasa kabilang kwarto. Umiyak siya para sa anak na hindi niya nasilayan, para sa amaw na karatay, at para sa sarili niyang naiwan sa kawalan. Hanggang sa unti-unti siyang dinalaw ng matinding pagod at tuluyang nakatulog sa malamig na sahig. Madaling araw na nang magising siya dahil sa malamig na hangin na nanunuot sa siwang ng bintana. Mula sa kanyang kinatatayuan, napansin niya ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng malinis na puting uniporme ng doktor na nagmamadaling pumasok sa kabilang bahagi ng silungan. Bago pa man niya mapag-isipan kung sino ang estranggerong iyon, ang marahas na pagtulak sa pangunahing pinto ng pasilidad ay nagpabangga nito sa pader na nagdulot ng malakas na alingaw-ngaw na bumasag sa katahimikan ng buong paligid. Dalawang babae ang nagmamadaling pumasok habang inaalalayan ang isang duguang giinang na halos hindi na makamulat dahil sa tindi ng mga pasa sa mukha. Ang paningin ng mga pasa at pag-agos ng sariwang dugo ay tila isang malupit na kamay na humila kay Liazel pabalik sa malamig na sahig ng mansyon sa Vigan. Biglang nanikip ang kanyang dibdib, nawalan ng hangin ang kanyang mga baga, at nagsimulang manlamig ang buo niyang katawan habang ang alaala ng malupit na sampal ni Carlos ay muling bumabalot at sumasakal sa kanyang isipan. Nanginginig ang buong katawan ni Liazel habang nakapako ang kanyang paningin sa duguang babae. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila pinipigilan ng isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Bumalik sa kanyang alaala ang bigat ng kamay ni Carlos at ang malamig na sahig ng bulwagan noong gabing mawala ang kanyang sanggol. Sa gitna ng kanyang paghihingalo sa sariling takot, isang malumanay at malalim na boses ang pumukaw sa kanyang naguguluhang isipan. Hinga ng malalim, ligtas ka rito. Walang mananakit sa'yo. Pag-angat niya ng paningin, nakita niya ang lalaking nakaputing uniporme na napansin niya kanina. Ang mga mata nito ay kalmado, walang halong pag-uusisa o panghuhusga. Hindi ito nagtanong kung bakit siya umiiyak o kung ano ang kanyang madilim na nakaraan. Sa halip, marahan nitong inilapag ang isang mainit na saronang tsaa sa kanyang nanginginig na mga palad. Hinahayaang ang init nito ay unti-unting magpabawas sa pangingig ng kanyang mga daliri. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Dr. Mateo Santuario. Nang mahimasmasan, pinilit ni Liazel na tumayo at tumulong sa paglinis ng mga sugat ng kaawang-awang ginang. Habang maingat niyang pinupunasan ang mga pasa nito gamit ang basang bimpo, lihim na pinagmasdan ni Mateo ang mga kamay ni Liazel. Napansin ng doktor ang lambot ng balat nito na tila hindi sanay sa mabibigat na gawain. Mga kamay na malinaw na nagmula sa isang buhay na puno ng karangyaan, ngunit ngayon ay walang pag-aalinlangang humahawak sa dumi at dugo upang mag-aruga ng kapwa. Sa likod ng marupok na anyo ni Liazel, nakita ni Mateo ang isang matapang na pusong pilit na bumabangon. Matapos ang panggagamot, inanyayahan ni Mateo si Liazel na maglakad sandali sa maliit na harden ng silungan upang makalanghap ng sariwang hangin. Sa ilalim ng mapayapang kalangitan, ipinaliwanag ng doktor ang kanyang layunin sa lugar na iyon. Ikinuwento niya ng bahagya ang pagtalikod niya sa marangyang pamumuhay at sa magandang kinabukasan sa isang malaking ospital sa Maynila upang pangsilbihan ang mga taong mas nangangailangan sa liblib na probinsya ng Abra. Pinakinggan siya ni Liazel ng may paghanga. Nakakaramdam ng kakaibang ginhawa dahil sa wakas ay may isang taong kumakausap sa kanya bilang isang kapantay at hindi bilang isang palamuti na sunod-sunuran lamang. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, dumapo ang paningin ni Mateo sa isang namumuong pasa at maliit na sugat sa pulso ni Liazel.
isang pamana ng malakas niyang pagbagsak sa marmol na sahig. Noong gabing gumuho ang kanyang mundo. Nang walang labis na salita, inaya siya ni Mateo pabalik sa klinika upang gamutin ito. Pinagmamasdan ni Liazel ang bawat galaw ng doktor. Ang paraan ng pagpapahid ni Mateo ng gamot at paglalagay ng bendahe ay puno ng matinding pag-iingat at paggalang. Hindi man lang sumagi ang mga daliri nito sa kanyang balat nang hindi kinakailangan. Isang pagpapadama ng matinding respeto sa kanyang espasyo at katawan na matagal na niyang hindi naramdaman mula sa sinumang lalaki. Bago pa man niya mamalayan, isang maliit ngunit totoong ngiti ang umusbong sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon nang ngumiti siya mula nang magsimula ang kanyang kalbaryo. Pagkatapos magamot ang pulso, naglabas si Mateo ng isang lumang panyo mula sa kanyang bulsa upang punasan ang sariling pawis. Saglit na napukaw ang atensyon ni Liazel sa isang eleganteng letrang M na nakaburda sa gilid ng panyong iyon. Isang munting katanungan ang nabuo sa kanyang isipan kung sino ang nagbigay ng ganoong kagamitan sa isang simpleng doktor. Ngunit mas pinili niyang itago na lamang ito sa sarili. Habang unti-unting nakakahanap ng kapayapaan at paghilom si Liazel sa malayo, isang maitim na ulap naman ang bumabalot sa naiwan niyang buhay sa vegan. Sa loob ng marangyang opisina ni Carlos sa kumpanya, nakatayo si Celestine sa harap ng isang malaking bakal na vault ng kayamanan. Ang mga mata ng kabit ay nagliliwanag sa kasakiman habang dahan-dahan niyang inikot ang malamig na pinto nito, binubuksan ang landas patungo sa tuluyang pag-angkin sa lahat ng pinaghirapan ng taong kanyang sinira. Ang marahang pag-ikot ng mga bakal na bahagi ng kandado ay tila naghuhudyat ng panibagong pagkawasak. Habang si Liazel ay unti-unting nakakahanap ng kapayapaan sa gitna ng kasimplehan, ang mansyon naman ng mga Arriaga sa vegan ay nababalot ng makapal na ulap ng kasinungalingan at pagdiriwang. Sa hapagkainan, masayang nagbubuhos ng mamahaling alak si Doña Carmen sa kopita ni Celestine. Ang mga tawa nilang dalawa ay tila mga matatalim na kutsilyong sumasaksak sa katahimikan ng malawak na tahanan. Kinuha ni Doña Carmen ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at buong pagmamalaking ibinigay ito kay Celestine. Isang mamahaling kwintas na may kumikinang na mga diamante ang laman yon. Ito ang nararapat para sa bagong reyna ng bahay na ito, wika ni Doña Carmen. Hindi katulad ng isa dyan na puro pangalan lang ang dala, pero malas naman. Samantala, sa loob ng kanyang silid-aklatan, mag-isang naglalasing si Carlos. Ang malakas na amoy ng alak ang nangingibabaw sa hangin. Ngunit tila may hinahanap ang kanyang pang-amoy na hindi niya maipaliwanag. Naalala niya ang bango ng bagong timplang kape na laging nagaantay sa kanya sa umaga. Ang kapeng si Liazel lamang ang nakakaalam kung gaano katapang at katamis. Isang pakiramdam ng kawalan ang biglang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong ibinaksi sa pamamagitan ng isa pang lagok ng alak. Pumasok si Celestine sa silid, nakasuot na isang manipis na damit pantulog na halos magbunyag sa kanyang katawan. Dala-dala nito ang isang folder na pulo ng mga dokumento. Ngunit ang kanyang mga mata ay nang aakit. Lumapit ito kay Carlos at pilit na ipinulupot ang mga braso sa leeg ng lalaki. Carlos, aalisin mo ba sa isip mo yung babaeng yon? Look at me. Nandito ako para sa'yo. By the way, I need you to sign these papers for our new investment. Don't worry, inayos ko na lahat. Pirma mo na lang ang kulang. Hindi pinansin ni Carlos ang mga papel. Ang atensyon niya ay napunta sa isang lumang librong nakadisplay sa ibabaw ng mesa. Ang paboritong aklat ni Liazel. Kinuha ito ni Celestine at walang pakundangang itinapon sa basurahan. Basurang luma, sabi nito. Let's replace it with something new. Like me. Naramdaman ni Carlos ang biglaang pag-init ng kanyang ulo. Pinabig niya ang kamay ni Celestine. Hindi dahil naawa siya sa libro, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na inis.
Pero dahil sa pagkalasing at sa mga matatamis na salita ni Celestine, pikit mata niyang pinirmahan ang mga blankong tseke at mga dokumentong hindi niya man lang binasa, isang tanda ng bulag na tiwala na magiging mitsa ng kanyang tuluyang pagbagsak. Habang nagpapakasasa sila sa nakaw na yaman, isang tawag mula sa bangko ang hindi pinansin ni Carlos. Ang boses sa kabilang linya ay paulit-ulit na nagpapaalala tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon sa kanilang account. Ngunit ang tawag na iyon ay tuluyan ng nalunod sa malakas na musika ng kanilang kasakiman. Sa malayong kabundukan ng Abra, ibang-iba naman ang musika ng buhay ni Liazel. Ang mahinang kaluskos ng mga sinulid at ang masayang usapan ng mga babae sa silungan ang pumuno sa kanyang mga araw. Kasama ang iba pang biktima ng pang-aabuso, bumuo sila ng isang maliit na kooperatiba ng pananai. Doon, sa gitna ng mga retaso ng tela at mga pangarap na muling binubuo, nakahanap si Liazel ng bagong pamilya. Itinuturo niya sa kanila ang sining ng paggawa ng mga damit, habang sila naman ay nantuturo sa kanya kung paano muling magtiwala at mangarap. Isang hapon, habang abala silang lahat sa pananai, isang mensahe ang dumating para kay Liazel mula sa isang kamag-anak sa vegan. Kinuha niya ang maliit na piraso ng papel, nanginginig ang mga kamay habang binabasa ang maikling sulat. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila mga dagang bumasag sa kanyang dibdib. Pumanaw na ang kanyang ama. Hindi na nito nakayanan ang matagal na pakikipaglaban sa sakit. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang tanging haligi na pinagkakapitan niya ay tuluyan ng gumuho. Ang mga retaso ng tela sa kanyang paanan ay unti-unting nabasa ng mga luhang hindi na niya napigilan. Ang papel sa kanyang mga kamay ay tuluyang nayupi, habang ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod si Liazel sa lupa, kasabay ng bigla ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang bawat patak na tumatama sa kanyang likod ay tila maliliit na batong nagpapabigat sa kanyang kalooban. Tumingala siya sa madilim na kalangitan, hinahayaang hugasan ng ulan ang kanyang muka upang itago ang mga luhang hindi na niya mapigilan. Wala na ang kanyang ama. Ang nag-iisang taong dahilan kung bakit siya lumalaban ay kinuha na sa kanya. Hindi man lang niya ito nayakap sa huling pagkakataon. Naisip niya ang banta ni Doña Carmen at ang katotohanang wala siyang sapat na pamasahe para makauwi sa burol nito. Ang pakiramdam ng pagiging isang sawimpalad at inutil na anak ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niyang huminto ang pagpatak ng ulan sa kanyang ulo. Isang malaking payong ang nakatabon sa kanya mula sa kalangitan. Paglingon niya, nakita niya si Mateo na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita, hindi ito nagtanong. Hinayaan lamang niya si Liazel na ilabas ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, habang siya ay nanatiling isang matatag na haligi na sumasangga sa kanya mula sa unos. Dinala siya ni Mateo sa loob ng maliit na klinika. Ang mainit na ilaw at ang amoy ng gamot ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa nanlalamig niyang katawan. Inabutan siya ng doktor ng isang mangkok ng mainit na sabaw at isang tuyong tuwalya. Naupo ito sa isang silya sa di kalayuan, sapat na malapit para maramdaman niya ang presensya nito, ngunit sapat na malayo upang bigyan siya ng espasyo para sa kanyang pandadalamhati. Sa wakas, hindi na nakayanan ni Liazel ang bigat na nagpapabikig sa kanyang dibdib. Habang humihikbi, ikinuwento niya ang lahat, ang malupit na sampal, ang pagkawala ng kanyang anak, ang pagtataksil ng kanyang asawa, at ang sakit ng pagiging isang anak na hindi man lang makapagpaalam sa sariling ama. Habang nagsasalita si Liazel, ang mga kamao ni Mateo ay tahimik na nakuyom sa ilalim ng mesa. Isang nag-aalab na galit ang gumapang sa kanyang dibdib para sa mga taong walang awang nanakit sa babaeng nasa harapan niya. Ngunit pinanatili niya ang isang kalmado at malumanay na boses. Alam na ang kailangan ni Liazel sa sandaling iyon ay hindi galit, kundi pag-unawa.
Hindi mo kasalanan ang maging mabuti sa mga taong hindi marunong magpahalaga, Liazel. At lalong hindi mo kasalanan kung hindi mo kayang harapin ang lahat ng sabay-sabay. Minsan, ang pag-iyak ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda na masyado ka ng matagal na nagpapakatatag. Ang mga salitang iyon ay tila isang malambot na unan na sumalo sa kanyang pagod ng kaluluwa. Kinuha ni Mateo ang kanyang puting jacket at marahang ipinatong sa mga balikat ni Liazel na para bang nais niyang protektahan ito mula sa lamig ng mundo. Ang bigat ng pagod at sakit ay tuluyang bumigay at nakatulog si Liazel sa isang lumang sofa sa sulok ng klinika. Hindi umalis si Mateo. Binantayan niya ito buong gabi, tahimik na nagbabasa ng isang libro sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na ilawan. Tinitiyak na sa paggising ni Liazel, hindi na siya muling mag-iisa. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakatulog, isang hibla ng buhok ang tumabing sa mukha ni Liazel. Dahan-dahang iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at maingat na inayos ito, tinitiyak na hindi man lang sasagi ang kanyang mga daliri sa balat ng dalaga, isang kilos na puno ng pag-aalaga at pinakamataas na uri ng paggalang. Samantala, sa isang punerarya sa Vigan, isang misteryosong lalaki ang dumating at palihim na binayaran ang lahat ng gastusin sa ospital at burol ni General Monteverde, tinitiyak na magiging marangal ang huling paalam sa isang bayani. Walang nakakilala kung sino siya o kung kanino mga tauhan ito. Ilang araw ang lumipas. Unti-unting bumabalik ang lakas ni Liazel sa tulong ni Mateo at ng mga babae sa silungan. Isang araw, dumating si Mateo na may dalang isang gusot na pahayagan mula sa Maynila. Ang mukha nito ay seryoso habang iniaabot ang dyaryo kay Liazel. Ang malalaking letrang nakasulat sa unang pahina ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang mundo. Arriaga Builders, idineklarang bangkarot, may-ari, pinaghahanap sa kasong estafa. Ang balita sa pahayagan ay parang isang malakas na kidlat na gumising sa buong Vigan. Ang dating kinainggitan na mansyon ng mga Arriaga ay napalibutan na ngayon ng mga sasakyan ng pulis at mga taong nag-uusisa. Sa loob ng opisina, ang nag-aalalang boses ni Carlos ay tila nawawala sa ere habang kausap niya ang kanyang abogado sa telepono. Nalaman niyang nilimas ni Celestine ang lahat ng pondo ng kumpanya, isinangla ang lahat ng kanilang ari-arian at mabilis na tumakas patungong Europa gamit ang isang pekeng pasaporte. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya at ipinagpalit sa sarili niyang asawa, ang siya palang ahas na dahan-dahang tumuklaw sa kanya hanggang sa maubos ang lahat ng kanyang yaman at danggal. Umuwi si Carlos sa mansyon na gulong-gulo ang isip. Ngunit sa pagdating niya, naabutan niyang pinalalabas na ng mga awtoridad ang kanyang inang si Doña Carmen. Isinangla rin pala ni Celestine ang titulo ng lupa at bahay na kinatitirikan nito. Ang matandang babae, na noon ay tila isang reynang naghahari-harian, ay nagwawala ngayon na parang isang baliw sa gitna ng kalsada, bitbit ang iilang piraso ng damit. Kasalanan ito ng malas na babaeng yun. Mula nang dumating si Liazel sa buhay natin, puro kamalasan na lang ang nangyari. Kasalanan niya ito! Sigaw ni Doña Carmen habang itinuturo ang bahay na dati niyang pag-aari. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihisterya, bigla itong napahawak sa kanyang dibdib, nanlaki ang mga mata at bumagsak sa semento, inatake sa puso. Dinala ni Carlos ang ina sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Doon, sa gitna ng amoy ng pawis at sakit, naranasan niya ang hirap na dinanas ng mga taong dati niyang minamaliit. Walang pribadong kwarto, walang espesyal na atensyon, at higit sa lahat, wala siyang pambayad. Naranasan niya ang pangmamata ng mga nurse at ang pakiramdam ng pagiging isang basura sa lipunan. Ang mismong pakiramdam na ipinaranas nila kay Liazel noon. Napaupo siya sa isang maruming upuan sa labas ng emergency room. Kumakain ng malamig at tira-tirang kanin na ibinigay ng isang lagmalasakit na bantay habang pinagmamasdan ang kanyang inang nakaratay
at walang kasiguraduhan. Sa parehong sandali, sa malayong kabundukan ng Abra, isang munting pagdiriwang naman ang nagaganap. Kaarawan ni Liazel. Sa gitna ng isang hardin na napapalibutan ng mga bulaklak, pinagsaluhan nila ang isang simpleng cake na gawa sa kamoteng kahoy at kinakantahan siya ng mga babae at batang inaaruga niya. Ang mga tawa at masasayang boses ay lumikha ng isang napakagandang musika na tuluyang naghilom sa mga natitirang sugat sa kanyang puso. May maliit akong regalo para sa'yo. Malumanay na wika ni Mateo habang iniaabot ang isang maliit na kahon. Pagbukas ni Liazel, bumungad sa kanya ang isang simpleng kwintas na pilak na may palawit na hugis ibon. Para sa kalayaan mo, dagdag ni Mateo. Pumunta si Mateo sa likuran ni Liazel upang isuot ang kwintas. Ang marahang pagdampi ng kanyang mga daliri sa batok ng dalaga ay nagpadala ng isang kakaibang kuryente sa buong katawan ni Liazel. Matapos maisuot ang kwintas, nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Mateo, nakita ni Liazel ang isang uri ng pagmamahal na dalisay, matyaga at puno ng paggalang. Naramdaman niyang muling tumibok ang kanyang puso. Hindi sa paraang marahas at mapusok, kundi sa isang paraang payapa at panatag. Habang ang palasyo ng kasinungalingan sa vegan ay tuluyan ng gumuho, isang tagapaglinis na inutusan ng bangko na ayusin ang mga naiwang gamit sa mansyon ang pumasok sa dating silid ni Liazel. Sa ilalim ng kanyang kama, natagpuan nito ang isang maliit at nakatagong kahon na gawa sa kahoy, na hindi napansin ni Liazel sa kanyang pag-alis. Itinabi ito ng tagapaglinis, nag-aabang sa kung sinuman ang babalik upang kunin ang mga naiwang pag-aari. Makalipas ang ilang linggo, pinayagan si Carlos na bumalik sa narimating mansyon upang kunin ang iilang personal na gamit na hindi pa nakukumpiska ng bangko. Habang naglalakad sa madilim at walang lamang bulwagan, ang bawat yabag niya ay lumilika ng isang malungkot na alingaw-ngaw. Ang dating marangyang tahanan ay isa na lamang malamig na puntod ng kanyang mga kabiguan. Sa kanyang pag-akyat sa hagdanan, hindi sinasadyang natapakan niya ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy. Isang mahinang tunog ng pagkabali ang kanyang narinig at bahagyang lumubog ang kanyang paa. Sa ilalim ng masirang tabla, nakita niya ang isang maliit na kahon na pilit na isiniksik doon. Ang kahon na natagpuan ng tagapaglinis. Inabot ito ni Carlos. Ang ibabaw ng kahon ay puno ng alikabok, isang palatandaan na matagal na itong nakatago. Dahan-dahan niyang binuksan ang kalawanging bisagra nito. Ang unang bumungad sa kanya ay isang lumang kwaderno. Sa bawat pahina nito ay nakalista ang mga maliit na ari-arian ni Liazel, mga alahas na pamana, isang maliit na lupain sa probinsya, at maging ang kanyang mga naipong pera mula pagkabata. Napalihim niyang ibinenta noong mga unang taon ng kanilang pagsasama upang isalba ang naluluging kumpanya ni Carlos. Nanginginig ang mga kamay ni Carlos habang binabasa ang bawat salita. Ang babaeng inakusahan niyang magnanakaw ay siya pala ang tunay na nagpatayo at sumalo sa kanya mula sa simula. Isinara niya ang kwaderno at doon, sa ilalim nito, nakita niya ang isang piraso ng papel na may mga tuyong mansa ng dugo. Tinitigan niya itong mabuti. Isang ultrasound. Isang maliit na larawan ng isang buhay na nabubuo. Sa ibabang bahagi nito ay nakasulat ang petsa, ang gabi ng kanilang anibersaryo. Nanginginig niyang binaliktad ang papel. Sa likod nito, sa sulat kamay ni Liazel, ay nakasulat ang mga salitang tila mga patalim na bumaon sa kanyang puso. "Surprise, Daddy! We finally made it!" Kasabay ng pagbasa niya sa mga salitang iyon, ang buong mundo ni Carlos ay gumuho. Bawat piraso ng kanyang kayabangan at pagmamataas ay nadurog na parang pinong-pinong buhangin. Malinaw na bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang malutong na tunog ng kanyang sampal, ang marahas na pagbagsak ni Liazel sa sahig, ang pag-agos ng dugo sa hita nito na inakala niyang isang palabas lamang. Biglang nanikip ang kanyang dibdib
na parang may isang higanteng kamay na pumipiga sa kanyang puso. Hindi! Isang malakas at puno ng pait na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na puno ng pagsisisi na yumanig sa buong kabahayan. Paulit-ulit niyang tinamaan ang pader, handang sa manghina ang kanyang mga kamay. Ngunit ang kirot na naramdaman niya sa katawan ay tila wala pa ring katapat sa bigat ng pagsisisi na bumabalot sa kanyang puso. Siya ang naging dahilan kung bakit nawala ang sarili niyang anak. Siya rin ang nagtulak palayo sa tanging taong nagmahal sa kanya ng totoo at walang pag-aalinlangan. Sa huli, bumigay ang kanyang lakas. Dahan-dahang napaluhod si Carlos sa sahig. Gumapapang siya na parang isang hayop na nasugatan. Pilit na hinahanap ang mga nagkalat na butil ng rosaryo ni Liazel noong gabing iyon. Umaasang sa pagpulot niya sa mga ito ay mabubuo niyang muli ang nasira niyang buhay. Ngunit wala na. Walang natira kundi ang alikabok at ang malamig na marmol. Napasubsob siya sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang malakas at hindi mapigilang pag-iyak. Isang malahayop na atunggal, isang tunog ng kaluluwang tuluyan ng nawasak ng pinakamasakit na uri ng pagsisisi. Gamit ang sarili niyang mga luha, pilit niyang pinunasan ang mansa ng dugo sa ultrasound. Ngunit sa halip na luminaw, mas lalo lamang itong lumabo, tulad ng kanyang kinabukasan na tuluyo yan ng nilamon ng dilim. Sa kanyang bulsa, hindi niya namalayang nalaglag ang isang resibo mula sa terminal ng bus na nakuha niya sa isa sa mga lumang damit ni Liazel. Isang resibo na may nakasulat na destinasyon, Abra. Pagkatapos ng gabi ng kanyang pagbagsak, tila isang anino si Carlos na gumagala sa mga lansangan ng vegan. Ang dating mayabang na negosyante ay naging isang pulubing walang tirahan, namumuhay sa kung anong matitira. Ang matinding pagsisisi ay parang mga matatalas na kuko na humihila sa kanya pababa sa pinakamalalim na hukay ng kanyang kaluluwa. Ang tanghing liwanag na nakikita niya ay ang resibo mula sa terminal ng bus na hindi sinasadyang nalaglag mula sa lumang damit ni Liazel. Isang patunay na patungo ito sa Abra. Sa kabila ng kanyang kapaguran at kawalan ng pag-asa, kinalap niya ang huling piraso ng kanyang lakas, umaasang makakahanap siya ng kahit anong pagkakataong humingi ng tawad. Sumakay siya sa bus, handang harapin ang anumang hirap, basta lamang masilayan muli ang asawang pinalayas niya. Sa malayong kabundukan ng Abra, ibang-iba naman ang ningning ng buhay. Si Liazel, na dati ay isang basag na salamin, ay unti-unting nabubuo at nagkakaroon ng bagong kulay. Masigla at puno ng buhay, abala siya ngayon kasama si Mateo sa pagpapalawak ng kanilang livelihood center. Ang dating maliit na silungan ay nagiging isang malaking kanlungan para sa mga kababaihan at kabataan sa bayan. Sa bawat tawa ng mga batang naglalaro sa paligid at sa bawat tusok ng karayom sa tela, nakahanap si Liazel ng bagong layunin, ng bagong pamilya. Hindi na siya ang babaeng laging nagtatago sa anino ng pangalan ng kanyang asawa. Siya na ngayon ang liwanag ng pag-asa para sa maraming taong naligaw. Isang mainit na umaga, habang abala si Liazel sa pagtuturo ng pananahi sa mga babae, sa ilalim ng isang kubong kawayan, isang malaking tabla ng kahoy na dala ng mga construction worker ang biglang nawala ng balanse. Mabilis itong gumulong patungo sa kanya. Sa isang iglap, marahas na hinila ni Mateo si Liazel patungo sa kanyang dibdib. Ginawa niyang kalasag ang sarili upang protektahan ang dalaga mula sa posibleng pinsala. Ang malakas na pagbagsak ng tabla sa lupa ay lumika ng isang alingaw-ngaw na yumanig sa buong paligid. Ngunit si Liazel ay nanatiling ligtas sa bisig ng doktor. Pagkatapos ng munting aksidente, pinakawalan ni Mateo si Liazel. Ang mga mata ng doktor ay puno ng pag-aalala habang sinisiguro nitong walang anumang galos o pinsala ang dalaga. "Ayos ka lang ba, Liazel?" tanong nito. Dahan-dahang hinawakan ni Liazel ang kamay ni Mateo, ang init ng kanyang palad ay lumukob sa balat ng doktor. "Ayos lang ako, Mateo," sagot niya, na may kasamang ite.
Dahil nandito ka. Sa pagitan ng kanilang mga titig at mga kamay na magkahawak, isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang muling umusbong. Isang pangako ng kapayapaan na unti-unting gumagapang sa puso ni Liazel. Nagkaroon ng munting pagtitipon ang mga kababaihan ng silungan. Sa gitna ng tawanan at kantahan, inabutan ni Mateo si Liazel ng isang baso ng inuming gawa sa sariwang prutas. Walang pag-aalinlangang ininom ni Liazel ang inumin mula sa basong hinawakan ni Mateo, isang simpleng kilos na nagpakita ng buo niyang pagtitiwala sa doktor, isang bagay na hindi niya nagawa kailanman kay Carlos. Samantala, sa bungad ng bayan ng Abra, isang kotseng itim na may tintang bintana ang dahan-dahang umaaligid sa mga kalsada. Hindi alam ni Carlos na may isa pang nakamasid sa bawat galaw niya. Pagbaba ni Carlos mula sa bus, ang kanyang hitsura ay malayo sa dating Carlos Arriaga ng vegan. Marumi ang kanyang damit, magulo ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Lumapit siya sa isang matandang nagtitinda ng bibingka sa palengke. Manang, may nakakilala po ba kayo rito na isang Liazel Monteverde? Tanong ni Carlos, umaasang may makatulong sa kanya. Tiningnan siya ng matanda na nagpakilalang si Aling Nena. Tinitigan nito ng matagal ang kanyang mukha bago marahang ituro ang direksyon ng maliit na klinika ni Dr. Mateo Santuario. Ang tunog ng kampana ng simbahan sa bayan ay marahang kumalat sa hangin, tila nagpapahiwatig ng papalapit na pantatagpo. Sa gitna ng sikat ng araw sa Abra, nakatayo si Carlos sa labas ng bakod ng klinika ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa pagod at gutom, ngunit nanatili itong nakapako sa babaeng nakikita niya sa loob. Si Liazel. Nakasuot ito ng isang simpleng duster. Walang alahas. Walang bakas ng dating Liazel na pinalamutian ng mga ginto at perlas sa vegan. Ngunit sa kanyang kasimplehan, mas naging kapansin-pansin ang kanyang ganda. Ang kanyang kutis ay hindi na kasing puti ng dati. May bahagyang kulay ng araw. Ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay mas totoo, mas buhay kaysa noong kasal pa sila. Ang kanyang paningin ay nanatili sa dalaga. Narinig niya ang malakas na tawa ni Liazel. Isang tawa na hindi niya narinig sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Isang tawa na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi pinipigilan, hindi peke. Ang tunog ng tawang iyon ay parang isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni Carlos. Ito dapat ang tawa niya. Ito dapat ang mga araw nila. Lumabas si Mateo mula sa loob ng klinika. Dala ang isang puting panyo. Dahan-dahan nitong pinunasan ang pawis sa noo ni Liazel. Ang mga mata ni Mateo ay nakatitig kay Liazel na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Tila tinitingnan nito ang isang reyna, hindi isang alipin o isang palamute. Bawat kilos ni Mateo ay puno ng pag-aalaga, paggalang at isang malalim na uri ng pagmamahal na ngayon lamang nasilayan ni Carlos. Sa bawat pagdampi ng panyo, sa bawat pagtingin, nakita ni Carlos ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya noon kay Celestine, ngunit mas doble at mas dalisay. Naramdaman ni Carlos ang biglaang pamimitig ng kanyang puso. Isang matinding selos at kahihiyan ang lumamon sa kanya. Siya dapat ang nandoon. Siya dapat ang nagpupunas ng pawis sa noo ni Liazel. Siya dapat ang pinantatawanan at niningitian nito. Ang dating mayabang na Carlos Arriaga ay ngayon ay isang durog na taong nakatayo sa labas ng bakod. Nakatingala sa dating niyang asawa na ngayon ay abot kamay na ng ibang lalaki. Ang pakiramdam ng pagkawala ay parang isang apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Hindi sinasadyang nabangga ni Carlos ang isang basurahan na gawa sa yero na lumikha ng isang malakas na tulog na yumanig sa katahimikan ng paligid.
Napalingon si Liazel. Nagkama ang kanilang mga paningin. Walang gulat, walang takot ang makikita sa mga mata ni Liazel. Wala rin doon ang dating pagmamahal, ang dating pagnanais. Tanging isang blankong pagtingin sa isang estranjero. Tila ba ang lalaking nasa kanyang harapan ay isang lumang alaala na matagal lang inilibing, isang bahagi ng kanyang buhay na wala ng saysay at kabuluhan. Dahan-dahang humakbang si Mateo sa harap ni Liazel, ginawang kalasag ang sarili, kahit hindi pa nito kilala ang estrangerong nasa labas. Isang kilos na puno ng likas na pagpoprotekta, isang senyales na hindi na kailangan ni Liazel na lumaban ng mag-isa. Ang pagtingin ni Liazel sa kanya ay tuluyang nagpabagsak sa kanyang mga balikat. Pinilit ni Carlos na humakbang papasok sa gate. Ang kanyang mga binti ay nangiinig sa matinding pagod at emosyon. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at bumagsak siya sa putika na nasa paanan ni Liazel. Hindi na niya kinaya ang bigat ng pagsisisi. Liazel, asawa ko. Ang mga salitang kumawala mula sa kanyang lalamunan ay tila isang naghihingalong bulong, puno ng matinding pagmamakaawa, pag-asa, at matinding pagsisisi. Ang banayad na pagpatak ng ulan ay hindi nakapagpabawas sa init ng pagmamakaawa ni Carlos. Nakaluhod siya sa putikan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, mahigpit niyang hawak ang gusot na ultrasound photo na may bahid ng tuyong dugo. Liazel, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang nangyari. Ang anak natin... Liazel, please, give me another chance. I didn't know. Ang kanyang mga salita ay tila mga basag na kristal na kumalat sa hangin. Kasalanan ni Celestine ang lahat, Liazel. Siya ang bumulag sa akin. Siya ang gumamit sa akin. Pati ang mama ko, Liazel, siya ang nag-udyok. Patawarin mo ako, mahal ko. Please. Akmang hahawakan na sana ni Mateo ang braso ni Carlos upang paalisin ito. Ngunit isang mahinang pagdampi ng kamay ni Liazel ang pumigil sa kanya. Ang mga mata ng dalaga ay kalmado, ngunit may isang matalim na ningning sa mga ito. Hayaan mo ako, Mateo. Wika ni Liazel, ang kanyang boses ay payapa, ngunit puno ng matibay na desisyon. Tatabusihin ko ito. Lumapit si Liazel ng bahagya kay Carlos. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dating asawa ng buong tapang, walang bakas ng pagkatakot o galit. Tanging isang malalim na pagod. Hindi si Celestine ang sumampal sa akin, Carlos. Hindi ang nanay mo ang nagtaboy sa akin sa gitna ng bagyo. Ikaw ang nagtanim ng pagdududa sa puso mo. Ikaw ang nagbulag-bulagan sa katotohanan dahil sa kayabangan mo. Bawat salita ni Liazel ay tila mga matalim na karayom na tumutusok sa puso ni Carlos. Ikinuwento niya ang sakit ng mawalan ng anak ng mag-isa sa malamig na sahig, habang ang asawa niya ay nagdiriwang kasama ang kabit nito. Ikinuwento niya ang mga gabi ng pag-iyak na mag-isa, ang pagtalikod sa kanyang ama, at ang pagtatago ng lahat ng kanyang sakripisyo upang hindi masira ang ego nito. Ang mga salita niya ay hindi sinisigaw, ngunit bawat isa ay may bigat ng libu-libong luha at mga pangarap na nawala. Ngayon, pumunta ka rito hindi para humingi ng tawad sa akin, Carlos. Patuloy ni Liazel. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin na dumadaan sa kanyang kaluluwa. Kundi para patawarin ang sarili mo sa konsensya mo. Ang paghingi mo ng tawad ay para sa kapayapaan ng kalooban mo, hindi sa akin. At hindi ko ibibigay sa iyo ang pabor na yon. Nanlumo si Carlos. Ang kanyang mga balikat ay tuluyang bumagsak. Ang mga salita ni Liazel ay tumago sa kanyang kaibuturan, nag-iwan ng walang hanggang hapdi. Wala na siyang depensa. Ang kanyang mga luha ay nagpatuloy sa pag-agos, hindi na dahil sa pagmamakaawa, kundi dahil sa sakit ng pagtanggap sa katotohanan. Nakasubsob siya sa putikan, umiiyak na parang isang bata na nawala ng lahat ng laruan. Isang bata na ngayon lang nalaman
kung gaano kahalaga ang kanyang nawala. Sa kanyang likuran, tahimik na hinawakan ni Mateo ang kamay ni Liazel, isang lihim na pagdampi ng palad na nagbibigay ng lakas at panatag na hindi kailanman nakita ni Carlos. Pagkatapos ng matinding paghaharap, inilabas ni Liazel mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay. Ang mga butil nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng tanghali. Ang banayad na pagpatak ng ulan ay hindi nakapagpabawas sa init ng pagmamakaawa ni Carlos. Nakaluhod siya sa putikan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mahigpit niyang hawak ang gusot na ultrasound photo na may bahid ng tuyong dugo. Liazel, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang nangyari. Ang anak natin. Liazel, please, give me another chance. I didn't know. Ang kanyang mga salita ay tila mga basag na kristal na kumalat sa hangin. Kasalanan ni Celestine ang lahat, Liazel. Siya ang bumulag sa akin. Siya ang gumamit sa akin. Pati ang mama ko, Liazel. Siya ang nag-udyok. Patawarin mo ako, mahal ko. Please. Akmang hahawakan na sana ni Mateo ang braso ni Carlos upang paalisin ito. Ngunit isang mahinang pagdampi ng kamay ni Liazel ang pumigil sa kanya. Ang mga mata ng dalaga ay kalmado, ngunit may isang matalim na ningning sa mga ito. Hayaan mo ako, Mateo. Wika ni Liazel. Ang kanyang boses ay payapa, ngunit puno ng matibay na desisyon. Tatabusihin ko ito. Lumapit si Liazel ng bahagya kay Carlos. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dating asawa ng buong tapang. Walang bakas ng pagkatakot o galit, tanging isang malalim na pagod. Hindi si Celestine ang sumampal sa akin, Carlos. Hindi ang nanay mo ang nagtaboy sa akin sa gitna ng bagyo. Ikaw. Ikaw ang nagtanim ng pagdududa sa puso mo. Ikaw ang nagbulag-bulagan sa katotohanan dahil sa kayabangan mo. Bawat salita ni Liazel ay tila mga matalim na karayom na tumutusok sa puso ni Carlos. Ikinuwento niya ang sakit ng mawalan ng anak ng mag-isa sa malamig na sahig, habang ang asawa niya ay nagdiriwang kasama ang kabit nito. Ikinuwento niya ang mga gabi ng pag-iyak na mag-isa, ang pagtalikod sa kanyang ama, at ang pagtatago ng lahat ng kanyang sakripisyo upang hindi masira ang ego nito. Ang mga salita niya ay hindi sinisigaw, ngunit bawat isa ay may bigat ng libu-libong luha at mga pangarap na nawala. Ngayon, pumunta ka rito hindi para humingi ng tawad sa akin, Carlos? Patuloy ni Liazel. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin na dumadaan sa kanyang kaluluwa. Kundi para patawarin ang sarili mo sa konsensya mo. Ang paghingi mo ng tawad ay para sa kapayapaan ng kalooban mo, hindi sa akin. At hindi ko ibibigay sa iyo ang pabor na yon. Nanlumo si Carlos. Ang kanyang mga balikat ay tuluyang bumagsak. Ang mga salita ni Liazel ay tumago sa kanyang kaibuturan, nag-iwan ng walang hanggang hapdi. Wala na siyang depensa. Ang kanyang mga luha ay nagpatuloy sa pag-agos, hindi na dahil sa pagmamakaawa, kundi dahil sa sakit ng pagtanggap sa katotohanan. Nakasubsob siya sa putikan, umiiyak na parang isang bata na nawala ng lahat ng laruan. Isang bata na ngayon lang nalaman kung gaano kahalaga ang kanyang nawala. Sa kanyang likuran, tahimik na hinawakan ni Mateo ang kamay ni Liazel, isang lihim na pagdampi ng palad na nagbibigay ng lakas at panatag na hindi kailanman nakita ni Carlos. Pagkatapos ng matinding paghaharap, inilabas ni Liazel mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay. Ang mga butil nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng tanghali. Binuksan ni Liazel ang kanyang palad. Sa gitna ng kanyang palad ay nakapatong ang rosaryo. Ang rosaryo na napatid noong gabing mawala ang kanyang sanggol. Ngunit ngayon, ang mga butil nito ay nakatahi na muli gamit ang isang matibay ngunit naiibang sinulid. May mga bahagyang lamat na ang mga butil, ngunit buo na itong muli. Inilapag ni Liazel ang rosaryo sa nanginginig na palad ni Carlos. Inayos ko ito, Carlos.
Pero tignan mo, may mga lamat na ang mga butil. Kahit buo na, hindi na ito ang rosaryo noon. Hindi na ito ang rosaryo ng ating pagmamahalan. Ito na ngayon ang rosaryo ng aking pagpapatawad. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay tila isang bulong, ngunit may bigat ng 1,000 taong karanasan. Pinapatawad na kita, Carlos. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Hindi ko kayang bitbitin ang galit na ito sa bagong buhay ko. Pero ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Hindi na ako ang Liazel na kilala mo. At hindi na ako babalik sa buhay na iyon. Yumuko si Carlos. Ang kanyang mukha ay halos nakasubsob sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang hinalikan ang sapatos ni Liazel, isang huling paggalang, isang huling pamamaalam. Ang halik na iyon ay hindi halik ng pagmamahal, kundi isang halik ng pagtanggap sa kanyang parusa, isang pag-ako sa kanyang habambuhay na pagsisisi. Kinuha niya ang rosaryo, mahigpit na hinawakan ito, at tumayo. Tinalikuran ni Liazel si Carlos. Ang kanyang mga mata ay payapa, walang bakas ng kahit anong sakit. Lumapit siya kay Mateo. Inilahad ni Mateo ang kanyang braso, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Kumawit si Liazel sa braso nito. Magkahawak kamay silang naglakad papasok sa klinika, patungo sa liwanag, patungo sa isang bagong umaga. Naiwan si Carlos sa labas. Sa dilim at lamig ng putikan, bitbit ang rosaryo ng kanyang habambuhay na pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa likod ng babaeng minsan niyang sinira at ngayon ay tuluyan ng malaya. Ang mga batang nagtatawanan sa bakuran ng klinika ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong bukang liwayway. Lumipas ang 5 taon. Sa Vigan, ang dating matikas at mayabang na si Carlos Arriaga ay isa na lamang ordinaryong kargador sa pantalan. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak ng mamahaling bolpen at pumipirma ng mga kontrata ay puno na ngayon ng kalyo at marka ng hirap. Sa gabi, umuuwi siya sa isang maliit at lumang barong-barong kung saan niya inaalagaan ang kanyang inang, si Doña Carmen, na tuluyang naparalisa matapos ang kanyang atake sa puso. Ang matanda, na dati puno ng galit at pagmamalaki, ay ngayon ay mahina at halos hindi na makapagsalita. Binubulungan siya ni Carlos ng mga salita ng pagmamahal at pag-aalaga, mga salita na kailanman ay hindi niya sinabi kay Liazel. Ang bawat pagod sa kanyang katawan, ang bawat hikbi ng kanyang ina, at ang bawat panibagong araw ay isang patuloy na paalala ng kanyang mga kasalanan, isang habambuhay na pagbabayad sa kapahamakan na kanyang idinulot. Wala nang kapayapaan sa puso ni Carlos, tanging matinding pagsisisi ang gumagapang sa kanyang kaluluwa. Ngunit buong pagpapakumbaba niya, itong tinatanggap bilang bahagi ng kanyang karma. Sa malayong Abra, ang maliit na klinika ni Dr. Mateo Santuario ay isa ng malaking ospital, isang santuario para sa mga kababaihan at kabataan. Ang pangalan nitong kumikinang sa ilalim ng araw ay Monteverde Santuario Haven, isang pagsasama ng mga pangalan ng 2 taong natagpuan ang tunay na pag-ibig sa gitna ng paglilingkod. Nakatayo si Liazel sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan na konektado sa ospital. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakahawak sa kanyang malaking tiyan na ngayon ay naglalaman ng isa pang buhay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa kalangitan. Tahimik at payapa ang kanyang puso. Ang galit at pait ng nakaraan ay matagal nang nawala, pinalitan ng isang malalim at dalisay na pagmamahal. Totoong napatawad na niya si Carlos. Napatawad niya ito, hindi para sa kapakanan ng lalaki, kundi para sa kalayaan ng kanyang sariling puso. Sa pagpapatawad na iyon, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaan na mas matamis kaysa sa anumang yaman na ibinigay sa kanya noon. Lumapit si Mateo mula sa kanyang likuran, niyakap siya ng mahigpit at marahang ipinatong ang kanyang baba sa balikat ni Liazel.
Bumulong siya ng mga matatamis na salita ng pagmamahal, mga salitang hindi kailanman narinig ni Liazel mula sa sinumang lalaki. Sumandal si Liazel sa bisig ni Mateo, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Pinagmamasdan nilang dalawa ang paglubog ng araw. Ang mga kulay nito ay tila nagpipinta ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay, isang kabanata ng pag-ibig, pag-asa, at walang hanggang kapayapaan. Dahan-dahang dumampi ang kamay ni Mateo sa tiyan ni Liazel, at sa mga sandaling iyon, isang munting sipa mula sa loob ang tumugon sa kanyang paghaplos. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga mata ay puno ng kagalakan at pag-ibig. Napatunayan ni Liazel na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, hindi nagtataksil, kundi naghihilom, nag-aalaga, at nag-aangat sa bawat isa. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagpili na maging mabuti, sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng unos, at sa pagbubukas ng puso sa isang pag-ibig na dalisay at walang hanggan.